Sa Pilipinas, ang dagat ay bahagi ng araw-araw na buhay. Dito kumukuha ng pagkain, dito umaasa ang kabuhayan, at dito rin dumaraan ang paglalakbay sa pagitan ng mga isla. Sa umaga, malinaw ang tubig, kumikislap sa liwanag ng araw, at tila walang anumang itinatago. Ang mga bangka ay umaalis sa pampang, ang mga mangingisda ay pumapalaot, at sa lahat ng ito, ang dagat ay parang isang bagay na kilala mo na. Pero habang lumilipas ang oras, may unti-unting nagbabago. Kapag ang araw ay nagsisimula ng lumubog at ang ingay ng paligid ay napapalitan ng katahimikan, may mga kwento na muling bumabalik sa alaala ng mga matagal nang nakatira malapit sa dagat. Hindi ito mga kwentong basta-basta ikinukwento sa mga dayo dahil ang mga kwentong ito ay hindi tungkol sa bagyo, hindi tungkol sa malalakas na alon, kundi tungkol sa isang bagay na mas tahimik, mas malalim, at mas mahirap ipaliwanag, mga bagay na nasa ilalim. May mga bahagi ng dagat na kahit sanay na sanay ang mga mangingisda, pinipili pa rin nilang iwasan. Hindi ito nakamarka sa mapa, walang babala, walang opisyal na paliwanag. Pero sa mga taong matagal nang pumapalaot, may mga lugar na kilala nila kahit hindi ito pinapangalanan. Sa mga lugar na ito, may kakaiba. Kahit maliwanag ang araw, ang tubig ay tila mas madilim. Ang alon ay parang mas tahimik kaysa sa normal, hindi gumagalaw ng tulad ng inaasahan mo. At kahit walang malinaw na panganib, may pakiramdam na hindi ka dapat manatili doon ng matagal. Hindi, ito instinct na basta lang. Ito ay pakiramdam na dahan-dahang pumapasok. Parang may nagsasabi sa iyo na umalis. At sa ilang salaysay, ito raw ang mga lugar kung saan matagal nang naninirahan ang isang nilalang na hindi nagmamadaling magpakita, ang Magindara. Sa maraming alamat, ang Magindara ay tinatawag na nilalang ng dagat. Pero kakaiba ito sa ibang kwento. Hindi ito madaling ilarawan. Walang malinaw na itsura na paulit-ulit na binabanggit. At hindi ito dahil walang nakakita, kundi dahil ang mga nakakita ay hindi agad makapaglarawan. Parang may kulang sa alaala nila. Parang may bahagi ng karanasan na hindi nila maipaliwanag ng buo. Kahit gusto nila. Sa ilang kwento, sinasabing kahawig ito ng tao mula sa itaas. Pero hindi iyon ang unang napapansin. Dahil bago pa man ang anyo, may isang bagay muna ang nararamdaman. At iyon ay ang katahimikan. Sa dagat, ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan. May mga sandali na ang tubig ay nagiging masyadong payapa, walang hangin, walang alon, walang galaw. Ang bangka ay tila nakatigil sa gitna ng malawak na tubig, parang iniwan ng mundo. Sa ganitong mga sandali, may unti-unting pumapasok na pakiramdam. Hindi ito agad takot, hindi ito panik, kundi isang mabigat na pakiramdam na may mali. Parang may nawawala sa paligid o may nadagdag na hindi mo makita. At habang mas tumatagal ang katahimikan, mas nagiging malinaw ang pakiramdam na yon. Parang may presensya, hindi gumagalaw, hindi nagpapakita, pero naroon lang sa ilalim. Dito nagsisimula ang mas kakaibang bahagi ng mga kwento. Sa gitna ng katahimikan, may mga tunog na maririnig, hindi galing sa hangin, hindi mula sa alon, hindi ito malinaw na salita. Pero hindi rin ito basta ingay, parang boses, mahina, malalim. Hindi mo maintindihan, pero sapat para makuha ang atensyon mo. At kahit hindi ka tinatawag, napapatingin ka sa tubig, sa ilalim. At sa sandaling iyon, mapapansin mong hindi mo na kinokontrol ang sarili mong galaw. Parang may humihila sa paningin mo pababa. May mga nagsasabing ang pinakamapanganib na sandali ay hindi kung kailan may nakita ka, kundi kung kailan napatingin ka. Dahil kapag ang isang tao ay matagal na nakatingin sa tubig, may kakaibang nangyayari. Ang ibabaw ng dagat ay nagiging parang salamin. Hindi dahil malinaw, kundi dahil tahimik. Walang galaw, walang distorsyon. Isang patag na espasyo na tila may tinatago. At sa ilalim ng katahimikan na yon, may makikita kang galaw, hindi malinaw, hindi buo. Pero sapat para maramdaman mo, may isang bagay doon na hindi bahagi ng normal na dagat. At hindi rin basta isda, may isang mangingisda mula sa Visayas na ilang dekada nang pumapalaot. Marami na siyang naranasan, bagyo, malalakas na alon at mahabang gabi sa dagat. Pero may isang gabi na hindi niya makalimutan. Habang nasa gitna siya ng laot, napansin niyang unti-unting humina ang hangin. Ang alon ay naging kalmado hanggang sa halos wala ng galaw ang tubig. Ang kanyang bangka ay parang nakatigil, hindi
Umaabante, hindi inaanod. Sa katahimikan na yon, may narinig siyang tunog. Mahina, pero malinaw. Parang may nagmumula sa ilalim ng tubig. At bago pa niya mapansin, hindi na siya tumitingin sa paligid. Nakatingin na siya sa ibaba. Habang nakatingin siya, may napansin siyang galaw. Hindi ito malinaw na anyo, hindi rin sapat para makilala. Pero sapat para maramdaman niya, may isang bagay na gumagalaw sa ilalim at hindi ito ordinaryo. Hindi ito tulad ng isda na mabilis at random. Ang galaw nito ay mabagal, kontrolado, parang may intensyon at sa sandaling iyon, hindi na siya nag-isip pa. Agad niyang pinaandar ang bangka at umalis. Dahil minsan, ang hindi mo nakikita ng buo, Daitsoy, iyon ang mas dapat mong katakutan. Ang Magindara ay hindi umaatake ng biglaan. Hindi ito sumusugod mula sa dilim. Hindi ito nagpapakita para takutin ka agad. Sa halip, ang takot ay dahan-dahang binubuo. Katahimikan, pakiramdam, tunog, at sa huli, pagtingin. Sa prosesong ito, hindi mo namamalayan na unti-unti ka nang nawawalan ng kontrol. Hindi sa katawan mo, kundi sa atensyon mo. At sa sandaling iyon, dun ka pinakadelikado. Sa agham, may mga paliwanag. Ang tunog sa ilalim ng tubig ay maaaring maglakbay ng kakaiba. Ang liwanag at galaw ng alon ay maaaring magdulot ng ilusyon. Ang utak ay kayang punan ang mga kulang na detalye. Pero kahit may paliwanag, may mga tanong na nananatili. Bakit pare-pareho ang pakiramdam sa iba't ibang kwento? Bakit may mga lugar na iniiwasan kahit walang nakikitang panganib? At bakit sa katahimikan ng dagat, may pakiramdam na may nakatingin mula sa ilalim? Hindi lang basta gumagalaw, kundi nakamasid? Maaaring ang Magindara ay hindi lamang isang nilalang. Maaari rin itong kumatawan sa isang mas malalim na takot. Ang takot ng tao sa hindi niya kayang makita ng buo. Ang dagat ay isang lugar na hindi kayang kontrolin. Hindi mo alam ang nasa ilalim. Hindi mo alam kung gaano kalalim. At sa bawat pagtingin mo pababa, may posibilidad na may ibang bagay na nakatingin pabalik. Sa ganitong pananaw, ang Magindara ay hindi lang kwento. Isa itong paalala na may mga bagay na mas mabuti nang hindi sundan, lalo na kung hindi mo alam kung saan ito hahantong. Mananatiling bahagi ng buhay ang dagat. Patuloy itong magbibigay ng pagkain, kabuhayan at daanan. Pero sa kabila nito, may mga bahagi nito na hindi kailanman magiging ganap na pamilyar. Sa mga sandaling ang tubig ay masyadong tahimik. Kapag ang hangin ay tila tumigil. At napapatingin ka sa ilalim ng hindi mo namamalayan. May isang tanong na kusang lilitaw. Kung may gumagalaw sa lalim ng tubig at hindi mo ito lubos na makita, sigurado ka bang hindi ka pa nito napapansin? Maraming alamat ang hindi nagsimula sa imahinasyon. Kadalasan, nagsimula ito sa isang kwento na minsang ikinuwento ng matatanda sa mga bata bilang babala. May ganito rin bang kwento na narinig ninyo noong bata pa kayo?